Alright, good morning mga kalibag. Vamonos, let's go Traves. Uwi na tayo. Galing tayo sa BIR RDO 44. Tayo sa ano, dahan-dahan at makipot. Okay, uwi na. Natapos din, ano kasi yon, documents para sa BIR. Ito ang ticket natin. Hello. Ito yung ticket. Plate number po. Hindi ko pala memorize yung plate number nito. Nakita mo na? Magkano? 40. Okay. Thank you. Tibay din naman yung ano cellphone holder. Maganda. Nasa tingin nyo mga kalibag? Okay ba? Vamonos, let's go! Sana hindi ganun katindi ang traffic. Para makauwi agad kasi panggabi pa tayo, para mamaya may pasok pa tayo.
Pag nasa stoplight, patayin muna natin ang makina. Kawawa naman, sobrang init naman ng panahon. Baka madali ka agad ang ang fan. So ganito na muna. Malakas naman ang battery nito eh. Goods naman to. Update, nasa Taguig tayo ngayon. Taguig, McKinley. Tayo ay papunta na ng Calamba, Laguna ulit, pauwi. Galing tayo sa BIR, sa RDO 44, kasi kailangan natin ng document. Meron kasi tayong maliit na property na nabili, so kailangan nating i-update ang TIN ni seller. Si seller kasi nasa Mindoro, ano pa yon, sayang din naman ang pamasahe. So humingi na lang ako sa kanya ng special power of attorney. Then yun, ako na lang ang nag-update. Kaya tayo nandito ngayon. So nung Lunes galing na rin tayo dito. Ang problema, offline naman sila. So kaya ngayon bumalik tayo. Good thing naman ngayon is na-process naman na siya, na-update na. Tapos tumawag na rin ako doon sa RDO sa Calamba. Sabi nila nakita na daw nila, nakita na nila na na-update na yung pangalan ni seller from single to married. So good na. Kukompute na nila yung na-compute na kasi nila yung e-car, yung buwis na binayaran na rin yun. So yun na, ipaprocess na nila yung document para kung sakasakali may re-release na nila by Friday, and then by Monday we'll go to Pag-ibig para ma-update sila na okay na yung document kay BIR, yung sa buwis. And then pupunta tayo sa Pag-ibig para yung original copy ng title madala ko sa Registry of Deeds, para ang Registry of Deeds ay may process na ang transfer ng pangalan from seller to my name, to our name actually, because I'm taken guys, I'm married. So yun na. Ano kasi to, pasalo sa Pag-ibig, medyo gugugol ka talaga ng oras pala dito. Kung ang ginawa ko kasi, ako na ang nag-update ngayon, instead na humingi lang ako ng SPA dun sa seller, kasi mas mura pag ganito. Kung magkano lang yung binayaran mo, yung halaga ng bahay ngayon, yun lang yung babayaran mong buwis, instead na maghintay pa na matapos na yung sa mabayaran mo yung loan na buo sa Pag-ibig, tapos saka mo ililipat sa pangalan mo. Mas malaking buwis yun kasi 6% eh. Isipin nyo yun guys, yung 6%. Kung ang halaga dati ng bahay ay, o ng property, nung land and building ay ano lang, 1 million, magkano ang 6% nun, di ba? Eh kung nang nabayaran mo na naging 2.5 na, magkailan ang 6% ng 2.5 na yon? Yun ang babayaran mong buwis. So mas okay na i-update na ngayon pa lang, kaysa maghintay pa na lumaki yung halaga ng property. Kasi pag laki ng halaga syempre ng property, syempre alam nyo na yun mga kalibag, sa paglaki din ng libag nun sa paglaki ng buwis syempre, di ba? Kaya yun, in-update na natin. Hindi pa tapos, may mga process pa. Kaya sa Pag-ibig, pag na-approve yung loan mo, bibigyan ka nila ng 90 days pagkakuha mo ng notice of approval. Pagkatapos mong ibigay yung mga documents, yung mga requirements. So pag na-approve ka na, bibigay na nila sa iyo yung notice of approval. Tapos may 90 days yon, mag-comply ka sa mga documents. Yan, sa buwis, para ma-transfer na yung pangalan sa Pag-ibig from principal borrower sa pangalan mo. Madugo din, talagang gugugol ng oras. Yun yung
Yung utang ni seller, binayaran mo para ikaw na ang mag-continue. Yun ang pasalo. Mapabangko man yan o mapag-ibig, yun ang utang na binibili. Loan mortgage. Diba? Make sense, diba? Yung utang, pero syempre may benefit. Kung wala ka pang natitirahan, kung wala ka pang sariling bahay, syempre doon ka natitira, o yung pamilya mo doon na, diba? Yun ang benefit noon. Tapos kung yung property na nabili mo medyo mura pa, pag nakalipas na ang 5 taon o 10 taon, mag-a-appraise yun, di ba? Tubo ka na. So lahat ng bagay na mahirap sa una, madali na yan sa dulo. Tested guys, tested. Kasi ang inyong kalibag dating working student, hanggang sa ayun, umayos ng umayos, nabuenas ng nabuenas sa buhay kasi nagsumikap. Ngayon nagbo-vlog. Sana subscribe kayo para madami tayong pambiling panghilod, di ba? Okay, malapit na tayo sa SLEX Taguig. Chill muna tayo dito. Ang gabok ngayon ni Domsky di bale, linis day by Saturday siguro. Grabe, sobrang init ng makina. Loton Avenue na pala tayo ngayon. Bilis. Meron tayong big bike sa likod. Ganda ng tunog. Ito kasing Dominar 400 UG, mga Dominar 400, isa lang ang piston nito, kaya parang tunog lata pa rin sila kahit na nagpapalit ng pipe. So ako, mas gusto ko naka-stock lang ang pipe, kasi ganun din naman parang nagpaingay ka lang. Iba talaga pa rin ang Screamer bike, mga 4 ang piston. Yung 2 piston goods na rin pero syempre mas gusto pa rin mas okay pa rin tong Dominar, kasi napakatipid sa gasolina nito guys. Gate 3 na pala. Napakatipid nito sa gasolina. Yung 500 pesos kanina, actually nag-gas ako ng 400 pesos. Full tank pa rin SLEX Gaming muna tayo mga kalibag. Vamonos, let's go! Vamos! Okay, dito tayo sa SLEX para mabilis-bilis tayong makauwi ng bahay, at mamaya ipanggabi pa ang pasok natin. Tayo isang hamak na call center agent lang, kaya kailangan nating alagaan ang ating sarili. Wala tayong negosyo, kaya eto, subscribe kayo para madami tayong pambili ng panghilod, nang lagi tayong mabango. Ito na, SLEX Gaming again. Yung truck pupunta sa first lane ata, so dito tayo sa middle lane. Actually 4 lanes siya, so nasa second lane tayo ngayon. Mas safe to.
Time check, alas 10:52. Baka makauwi tayo na ito mga alas 12:30, ganun. Pero kung ganito lang, chill ride, walang traffic, medyo maaga pa naman kaysa sa alas 12:30 siguro. Mabilis lang naman. Dito na tayo sa gilid. Calamba, Nichols entry sa Calamba. Dito tayo sa kaliwa kasi itong kabila Merville exit yan. Dito tayo sa may RFID kasi meron naman tayong RFID. Alright, vamos. $520 ang laman ng ating load ngayon, so we're happy kasi parang 224 lang ata ang babayadan natin sa Canlubang or Mayapa exit. Doon tayo i-exit ngayon eh. Mas mabilis kasi doon, pauwi sa bahay. So let's go! Samahan nyo ako sa ride natin ngayon sa SLEX from Taguig. From Bikutan na pala, Bikutan na to, Bikutan entrance. E-exit tayo ng Canlubang Mayapa exit. Yo, vamonos, let's go! Ganito pala ang pakiramdam ng vlogger, guys. Subscribe kayo, ha. Ganda naman na itong Land Cruiser na to. Mas goods dito sa ilalim kasi syempre may malilom, di ganun kainit. Pag nasa Skyway, nako, luto na naman ang itlog. Pero mas goods ang motor kaysa sa kotse pag ganito, pag nag-iisa. Unang-una, sa gasolina, tipid ka. At saka, syempre, mas mabilis. Lalo na pag traffic.